إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي ثم إياكم بتقوى الله، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkakatakot at huwag kayong mamamatay na maliban na kayo ay mga Muslim. Mga alipin na Allah, matakot kayo sa Allah at magsalita kayo ng matuwid na salita. Ayusin ng Allah ang iyong mga gawain at papatawarin ng Allah ang iyong mga kasalanan, at kung sino man ang susunod sa Allah at sa kanyang sugo, sila yung magtatagumpay. Mga kapatid sa Islam, itong nakaraang mga linggo, nakita natin ang matitinding pagbaha dito sa Pilipinas. At kamakailanman, kahapon lang isang araw, ay may nakita tayong nakakagulat na pagguho ng yelo at matinding baha na nilamon ang isang syudad sa Nepal. Nakita natin sa balita at sa social media ang mga taong naiwan, nakastranded sa kanilang mga bubong. Narinig natin ang mga tao sa mga video na sumisigaw, umiiyak, humingi ng tulong, naghahanap ng magre-rescue sa kanila. Nagmamakaawa pa sila. At sa isang instant lang, nawala ang lahat. Nawala ang lahat ng kagamitan, lahat ng pinag-ipunan. Gumagastos ang mga tao ng napakalaki, pinag-iipunan pa nila, inuutang pa nila ang napakalaking halaga. Inipon nila ang pera sa loob ng ilang taon para makapagpatayo ng bahay. Inutang nila ang pera para makabili ng kotse. At bumili pa sila ng mga ibang mga kagamitan na magaganda. Mga appliances, mga kotse na magaganda, mga computer, yung mga sofa, yung mga bed nila, na napakaganda at napakamahal. At pinaghirapan nila ito. Pinagpuyatan pa nila ito. Pero ano nangyari? Sa loob lamang ng ilang minuto, isang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilamon ng putik at tubig ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Nasira ang lahat. Basura na ang mga appliances nila. Wala nang silbi ang mamahaling kotse na meron sila. In an instant, everything was gone. People spent massive amounts of money to buy expensive stuff, computers, furniture, appliances. But in an instant, one command from Allah subhanahu wa ta'ala, and the mud and flood ate it all. The expensive cars is useless now. The expensive appliances is trash right now. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay isang napakalinaw na paalala para sa ating lahat. Ang mundo at ang lahat ng palamutin ito ay napakabilis mawala. This is a clear reminder for all of us that everything in this world, all the decorations, all the enjoyments can disappear
so quickly. Nakakalimutan natin ang katotohanan ng mundong ito, mga kapatid. Araw-araw tayo nagpapapagod para sa mga bagay na pwede naman kainin ng baha sa isang gabi. O pwede naman sunugin ng apoy sa ilang oras lang. Ang totoo, ang buhay na ito ay pansamantalang pag-i-enjoy lamang. Ang kabilang buhay, ang akhirah, yun ang totoo at walang hanggan. We forget the reality of this world. Every day, we tire ourselves, we exhaust ourselves for things that can be washed away by a flood in a single night. Or maybe a fire can destroy all of it within 1 hour. And the truth is, this world is just a temporary enjoyment. The next life, the akhirah, that is the real and everlasting. Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bawat kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan at ibibigay lamang sa inyo ang buo ng iyong mga gantimpala sa araw ng paghuhukom. Kaya sino man ang mailayo sa apoy at maipasok sa paraiso, siya ang tunay na nagtagumpay. At ang buhay sa mundo ay walang iba kundi isang nakakalinlang na kaligayahan. Every soul shall taste death, and you will only be given your full compensation on the day of resurrection. So he who is drawn away, saved from the hellfire, and admitted to paradise has attained desire and the true victory. And what is this life of this world except the enjoyment of delusion? Nakakalinlang. Ibig sabihin, akala natin, ito na ang lahat, itong mundo, itong paghahanap buhay, itong pera, itong bahay, itong kotse. Akala natin kapag meron tayong malaking bahay, meron tayong maraming anak, kapag nakapagtapos na lahat ng anak ko, meron na silang mga license. Yung anak ko nakapag-doktor na, nakapag-engineer na, naging milyonaryo niya. Tapos na ang lahat. Masaya na ang lahat. Meron ka ng magandang cellphone, meron ka ng magandang kotse. Ngunit pinapaalala sa atin ng mga baha at kalamidad na ang tunay na tagumpay ay makaligtas ka sa apoy ng impyerno, hindi sa pamakaligtas sa baha dito sa mundo. We think that this world is everything. We think that when we have a big house, expensive cars, when we finish our studies, we become rich, we become millionaires, we are safe and successful. But the floods and calamities remind us that true success is surviving the fire in the day of judgment, not just surviving the floods of this world. Huwag natin isipin na ang mga nangyayaring ito ay simpleng natural disaster lang o dahil sa pagbabago ng panahon. Alam naman natin, meron naman scientific reason kung bakit nangyayari ang mga ito. Pwede siyang dahilan ay malakas na ulan, pagkatunaw ng yelo. Pero sino ba ang nag-uutos sa ulan? Sino ba ang nag-uutos sa yelo na gumuho? Walang nangyayari sa mundong ito na walang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Let us not think that all these calamities are just natural disasters or just because of climate change. There are scientific reasons like heavy rain or melting glaciers. But who commands the rain? Who commands the ice to collapse, the glacier to collapse? Nothing happens in this world without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kalamidad na ito ay malaking babala para sa atin, mga kapatid. Ito ay panggising sa mga pusong natutulog at nalulunod sa kasalanan. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.
At hindi kami nagpapadala ng mga tanda, kundi bilang babala o upang magbigay ng takot. Allah subhanahu wa ta'ala said, "And we send not the signs except as warnings to make you fear." Nung panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu an, lumindol sa syudad ng Madina. Ano ang naging reaction ni Umar? Hindi niya sinabi na ito ay natural disaster dahil lang gumalaw ang lupa kaya lumindol. Hinampas niya ang lupa at sinabi niya, "O mga tao, ano to? Napakabilis niyo naman gumawa ng kasalanan. Kung mauulit ito, hindi na ako maninirahan dito kasama ninyo." During the time of Umar bin Khattab radiyallahu an, an earthquake struck Medina. What was his reaction? He did not say it was a natural disaster. He did not say it was just a movement of the earth. He told the people, "Oh people, what is this? How quickly you have committed sins. And if it returns, if this happens again, I will not live here with you." Ganito mag-isip ang mga sahaba. Ganito mag-isip ang mga salaf. Kapag nakikita nila, nakakita sila ng kalamidad, nakakaranas sila ng kalamidad, ang unang tinitingnan nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga kasalanan. Alam nila na kaya. Alam nila na Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagpapagalaw dito sa lupa. Ang Allah may kaya. O kaya, nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding baha ay para matakot ang mga tao at magbalik loob sa Kanya. Marahil ang iba sa atin ay nakaupo sa bahay natin habang umuulan ng malakas, habang bumabaha sa labas. Baka sasabihin mo, "Alhamdulillah, hindi binaha ang bahay namin. Hindi napasukan ang bahay namin. Hindi nasira ang kotse ko. Hindi nasira ang motor ko. Ligtas ako. Yung ref ko hindi nasira, alhamdulillah. Walang tubig kahit isa pumasok sa kwarto namin, sa bahay namin." Isipin natin, baka mahal ako ng Allah, kaya hindi niya hinayaan pumasok ang baha. Pero makinig kayo ng mabuti mga kapatid. Ang pagiging ligtas mo mula sa kalamidad, ang pagiging komportable mo, habang ang iba ay nagdudurusa, ito ay isang pagsubok din. At madalas, mas mabigat na pagsubok ang maging ligtas at mayaman kaysa sa maging mahirap at biktima ng baha. Bakit? Dahil kapag naiwan ka ng bahay, kapag nawalan ka ng bahay, kapag nawalan ka ng kotse, kapag nawalan ka ng motor, nawalan ka ng pamilya, dahil sa mga pagsubok na ito, mapapaiyak ka at babalik ka sa Allah. "Ya Allah, Ya Allah, tulungan mo ako. Ya Allah, nahihirapan ako. Ya Allah, yung kapatid ko nakasakit siya, nawawala siya sa baha." Ay babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatawagin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ligtas ka at kapag komportable ka, madali mong makalimutan ang Allah dahil sa sobrang sarap ng buhay mo. Sometimes we think to ourselves, "Okay, the flood did not enter our house. I am safe from the flood. I am safe from the disaster. My motorcycle is safe. My car is safe. My family is safe. Maybe Allah loves me, that's why." But we have to know that sometimes being comfortable while other people are suffering is a big test from Allah subhanahu wa ta'ala. Because when you lose your house, when you lose your family, when you lose your car, when you lose your appliances, your motorcycle, you will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. You're going to call upon Allah subhanahu wa ta'ala. You're going to ask help from Allah subhanahu wa ta'ala. But when you are living comfortably, you tend to forget. When rain doesn't touch your house, not even one drop of rain enters your house, you will tend to forget about Allah subhanahu wa ta'ala because your life is so
pleasant. You are enjoying your life. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. At sinusubukan namin kayo sa pamamagitan ng masama, kahirapan, kalamidad, at sa pamamagitan ng mabuti bilang pagsubok, at sa amin kayo babalik. And Allah subhanahu wa ta'ala said, and we test you with evil and with good as trial, and to us you will be returned. Kapag ligtas ka, sinusubukan ng Allah kung magpapasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubukan ng Allah kung tutulungan mo ba ang mga binaha, kung ligtas ka. Pero patuloy ka sa paggawa ng kasalanan, patuloy ka, hindi nagsasala, hindi nagdarasal, hindi mo kinukompleto ang sala mo, kahit wala kang paghihirap sa buhay. Patuloy kang nanonood ng mga haram, patuloy kang kumakain ng riba. Mag-ingat ka. Baka ito ang tinatawag na istidraj. When you are safe, Allah subhanahu wa ta'ala is testing you. If you will be grateful, Allah is testing you if you're going to help those in need. Those who are flooded. If you're safe, but you continue committing sins. You continue missing your prayers. You continue dealing with riba. Be careful. That might be what we call istidraj. Ano ang istidraj? Ito ay kapag hinahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao maging matagumpay sa mundo, kahit na makasalanan siya, upang mas lalo siyang maligaw bago siya parusahan ng mas matindi. Istidraj is when Allah subhanahu wa ta'ala, He will allow a person to be successful in this world, even if they are sinners. So they become more misguided before they are severely punished by Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْتِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبْ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. Kapag nakita mo na binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang alipin ng mga makamundong bagay na gusto niya, kahit pa patuloy siyang gumagawa ng kasalanan, ito ay walang iba kundi istidraj. Ang dahan-dahan na paghatak tungo sa kapamahakan. When you see Allah subhanahu wa ta'ala giving a servant what he loves from this world, despite his sins, his continuous sins, then it is nothing but a gradual entrapment, istidraj. Kaya wag mong isipin na porket hindi ka binabaha, porket patuloy ang business mo, patuloy na every month, million ang kinikita mo, ay ligtas ka sa pagsubok na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang totoo, mas malaki ang pananagutan mo. Do not think just because you are not flooded, you are safe from Allah subhanahu wa ta'ala's test. The truth is, your accountability is even greater. Mga kapatid, nakakatakot. Ang nakakatakot sa baha ay pagiging biglaan nito. Walang taong natulog sa gabi na nag-iisip na bukas ng umaga, lulubog ang buong syudad, lulubog ang buong bayan, mamamatay ang mga kapitbahay ko. Natulog sila ng tahimik. May mga plano pa sila kinabukasan. May plano pang pumasok sa trabaho. May plano pang magbayad ng utang para sa kotse. May plano pang kumain sa labas. Ganyan din ang kamatayan. Dumarating ang malakul maut, angel of death, nang walang pasabi. Gaya ng tubig na darating bigla, na hindi mo mapigilan kapag nandyan na. Ang kamatayan ay hindi mo rin mapipigilan kapag dumating ang oras niya. The terrifying thing about the flood is how sudden it is. No person sleeps at night thinking that tomorrow we will be flooded. No person is sleeping at night thinking, okay, tomorrow my neighbors are going to die in the flood. But people are sleeping thinking that they will wake up, they have to go to work, they have to go to school, they have to go to a restaurant to eat,
They have to look for some money to pay their debt. But that is just like death. Ganun ang kamatayan. It comes suddenly. It doesn't ask your permission. It doesn't tell you in advance, okay, tomorrow I'm coming. Hindi tayo sasabihan ng kamatayan. At darating na without warning, katulad ng tubig, just like the water of the flood. It won't tell you when it's coming. And when it comes, you cannot stop it. You cannot stop it, and you cannot stop death when your time has arrived. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ngunit kailanman hindi ipagpapaliban ng Allah ang kamatayan ng isang kaluluwa kapag dumating ang takdang oras nito. At ang Allah ay nakababatid sa iyong mga ginagawa. Never will Allah delay a soul when its time has come, and Allah is acquainted with what you do. Ilang taon tayong nag-iipon para makapagpatayo ng malaking bahay sa mundong ito. Bahay na pwede sirain ng baha sa loob lamang ng isang oras. Ngunit ilang minuto ang binibigay natin para magtayo ng bahay natin sa Jannah. Ilang taon natin binabayaran ang ating mga sasakyan, ang ating mga motor, ang ating mga cellphone, para komportable ang buhay natin, para komportable ang pagsakay mo sa kotse. Bumiyahe ka dito sa mundo ng komportable. Ngunit naghahanda ba tayo ng mabubuting gawain bilang sasakyan natin sa araw na tayo ay tatawid sa sirat, sa tulay ng sirat, sa araw ng paghukom? We spend years saving just to build a house, a beautiful house in this world. A house that can be destroyed by one flood, by one earthquake in just an hour. But how many minutes do we give to build our home in Jannah? How many years do we spend paying our cars, paying our phones, to travel comfortably in this world? But are we preparing good deeds as our vehicle in the day of judgment when we will cross the bridge of Sirat? Nakakalungkot. Ibinibigay natin ang halos buong oras, buong lakas at pera para sa mundong ito na iiwanan din natin. At ibinibigay lang natin ang mga tirang oras kung may matira man para sa kabilang buhay. Pupuntahan natin itong kabilang buhay na ito. Titirhan natin magpakailanman. Ay napakakonti ng oras na binibigay natin. At sa iba, wala talaga silang binibigay na oras. We give all of our time, all of our energy, all of our money for this world that will eventually we will leave behind. And we'll only give some leftover time if we have leftover time. We will give for the hereafter, but the hereafter is the life that you are going to live forever. Mga kapatid, kapag namatay tayo, hindi sasama sa hukay ang ating mga kotse, ang ating mga cellphone, ang ating mga pickleball na mga paddle. Hindi sasama sa atin ang mga motor natin na napakamahal. Ang isasama sa ating mga libingan, ang mga gawain natin. Hindi mga sapatos natin, hindi mga appliances na iniipon mo, hindi mga Aladdin na nilalagay nyo sa mga bahay ninyo. Ang tanging sasama lang sa atin ang mga mabubuting mga gawain natin. When we die, you cannot bring anything you have. You cannot bring your phones, your motorcycles, your cars. You cannot bring your shoes, your flat screens, your decorations, your furniture. The only thing you can bring in your grave is your deeds. Ngayon araw-araw, palapit tayo ng palapit sa oras ng kamatayan natin. Gaya ng mga taong nabigla sa pagdating ng baha, huwag natin hayaan mabigla tayo pagdating ng kamatayan natin. Nasasabihin natin, Ya Allah, Qala Rabbirji'un, Ya Allah, ibalik mo ako, Ya Allah.
la'alli a'malu salihan fima tarak. Baka makagawa ko ng konting kabutihan sa natitirang oras ko. Kalla, innahu kalimatun huwa qailuha. Ito ay salita lang ng sinasabi niya. Let us not wait. The time will come when we don't have second chances. Let us not wait for the time that we will cry to Allah, Ya Allah, bring me back. I want to do even some good deeds with the remaining time you're going to give me. But when death comes, there are no second chances. Kaya bumalik kayo sa inyong mga sarili at magmuni-muni kayo. Humingi kayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nagpapatawad ng mga kasalanan natin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngayon na ito ang nangyayari sa ating ngayon, sa paligid natin, sa mga ibang mga city, sa ibang mga lugar. Ano ang dapat natin maging reaksyon kapag may mga nangyayaring ganito? Ano ang aral na dapat natin iuwi sa ating mga pamilya, sa bahay natin mamaya? Una, kailangan natin magtauba. Kailangan natin magbalik loob. Ang tunay na pinsala, ang pinakamalaking sakuna, ay hindi ang pagkasira ng ating mga kagamitan. Ang pinakamalaking sakuna ay kung makita natin ang mga babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang puso natin ay nananatili pa ring matigas. Kung pagkatapos ng mga baha, pagkatapos ng mga lindol, pagkatapos mabalitaan na napakaraming taong manamatay, ay patuloy pa rin tayo na hindi nagsasala, patuloy tayo nagloloko sa mga tao, patuloy tayo nanonood ng haram, patuloy tayong sumusuway sa mga magulang natin, yun ang tunay na pagkawasak. Dahil nawala na ang mga makamundong ari-arian ng mga tao, huwag mong hayaan mawala ang iyong akhirah. Iwanan na natin ang mga kasalanan ngayon din. First, we have to make tawbah. We have to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. The real disaster, the greatest disaster, is not the destruction of your belongings. The greatest disaster is if we see the warnings of Allah subhanahu wa ta'ala, but our hearts still remain hard. If after the floods, after the earthquakes, after hearing that a lot of people have died, we still continue missing our prayers, we still continue cheating others, we still continue watching haram, and we still continue disobeying our parents, that is the true and greatest destruction. Because people have already lost their worldly possessions. Do not let your akhirah be lost as well. Let us abandon our sins right now. At pangalawa, kung ikaw ay niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan ka ng kakayahan tumulong, ay tumulong ka. Ito ang oras na para patunayan na ang pera mo ay hindi lang para sa mga luho mo, kundi para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah saved you, and you have the ability, and Allah gave you the ability to help the people, and because this is the time that you can prove that this money that Allah has given you is not just for your desires, but it is for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, ang paggawa ng kabutihan sa ibang tao pumuprotekta sa isang tao mula sa masasamang kamatayan at mga sakuna at pagkahamak. Doing acts of kindness to others protects a person from evil death, calamities, and destruction. Kung gusto mong protektahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Protektahan niya ang bahay mo. Protektahan niya ang pamilya mo. Protektahan niya ang buhay mo mula sa mga kalamidad. Gamitin mo ang yaman at ang lakas mo para protektahan at tulungan ang mga taong nawalan ng bahay at pamilya dahil sa baha. Magbigay ng sadaka. Iabot natin ang anuman makakaya natin sa mga nangangailangan. Yun ang tunay na investment na hindi kakainin, hindi sisirain ng kahit anumang baha. At tandaan natin dito sa mundo, kapag nawalan ka ng gamit, pwede kang bumili ulit. Kapag nawalan ng pera, pwedeng kumita ulit ng pera. Kapag nawalan ng bahay, pwede ka magpatayo ulit ng bahay kung may pera ka. Pero kapag nawala ang kaluluwa mo at namatay ka, walang pagbabago. Namatay ka na walang pananampalataya at walang mabubuting gawain, wala nang pangalawang pagkakataon. Wala nang rescue team na tutulong sa iyo. Sa araw na paghukom, wala nang magre-rescue sa inyo, maliban lang sa awa ng Allah at sa mga mabubuting gawain na nagawa natin. That's why let us remember in this world, when you lose a belonging, when you lose something that you own, you can buy it again. When you lose your house, you can build a house again. But when you lose your soul, when you lose your life, when you die without bringing faith and good deeds, there are no second chances. There is no rescue team that will help you in the day of judgment except the mercy of Allah and your good deeds. Kaya hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya ang mga kasalanan natin. Ya Allah, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa mga kasalanan na nagawa namin. Ya Allah, iligtas mo ang aming mga kapatid na apektado ng kalamidad at baha. Bigyan mo sila ng lakas at kapalit na mas mabuti kaysa sa mga nawala sa kanila. Ya Allah, wag mo gawing matigas ang aming mga puso kapag nakakakita kami ng babala mula sa iyo. Ya Allah, gawin mo itong mundo ito ay nasa aming mga kamay lamang at hindi sa aming mga puso. Ya Allah, pagkalooban mo kami ng mabuting katapusan at huwag mo kaming kabilang sa mga papasok ng Huwag mo kaming kabilang sa mga papasok ng impyerno, pero bilangin mo kami sa mga papasok ng Jannah na walang pagtutustos at parusa. Ya Allah, grant us husnul khatimah. Bigyan mo kami ng magandang katapusan and make us among those who entered the Jannah without reckoning and punishment. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimis salah.